Magandang gabi po sa bawat isa sa atin na nakatunghay dito po sa ating gawain ng Church of the Living Faith, Prayer and Fasting for the Nation. At tayo po ay nasa 45th season na po. Tama po ba? Tayo ay nasa uh, 45th season. Tama. Yeah, 45th season na po. 45. At ang ating pong tatalakayin ngayong season na ito ay um, the things that I do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. Amen. At tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na muli po kami ay inyo pong gagamitin. Ang inyo pong lingkod ay magagamit po sa inyo pong gawain ito. At ako po ay nagpapakumbaba, humihingi po ng patnubay ng inyo pong Santong Espiritu po. At ang dalangin ko rin po, hinihingi na ang inyo po lamang katotohanan, kalwalhatian ang mahayag, Panginoon. At hinihingi ko rin po, Panginoon, na buksan po ninyo ang puso't isipan ng mga nakikinig at makapagbahagi po ako sa kanila ng kanila pong magiging katagumpayan din po sa bawat lakad sa inyo po. At dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, na ako po ay gabayan sa pagtatalakay at sa pagpapahayag po ng inyo pong salita. At salamat po. Ito po ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus at sinasaway ko ang mga gawa ng kaaway at na maaaring gumambala sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magandang gabi nga po muli sa lahat ng na nakikinig po, nakatunghay sa gawain na ito. Magandang gabi, magandang umaga, kung anong oras man po kayo abutan ng video po na ito. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw po ng Panginoon. Amen. At tayo nga po ay nandito muli sa ating pong devotion, nightly devotion ng Church of the Living Faith. At alam po na ang ating pong devotion has been tackling about our dealing with our Christian life and our walk with the Lord. Ano po? This time we will be tackling about how we deal with victoriously dealing victoriously over evil schemes of the enemy. Paano po ba tayo magiging matagumpay over the mga plano ng kaaway. Amen po. Noong di pa po tayo nakakakilala at wala pang relasyon sa Lord, wala po tayong paglaban sa mali. Na-experience nyo po ba yon? Na kung mali, edi mali. Wala lang, walang conviction. Meron man, hindi po tayo regretful sa mga nagawa natin na iyon. Meron man tayong mga mali, hindi natin nare-regard ang Lord sa mali na yan, na hindi natin naiisip na or hindi tayo nahingi ng tawad kasi ang mali na ginawa natin hanggang sa atin lang, sa level lang natin, o kaya sabihin natin magagalit ang magulang natin, hanggang doon lang, pero hindi natin na-reach out yung ano ba ang tingin ng Lord dito sa ginawa natin, or ang tingin, yun na nga, ang tingin ng Lord sa ginawa natin. Mali po ba? Siya ang sumasalo ng mga mali natin. Pero
nung wala tayo sa Lord, hanggang sa mas mataas lang ng bahagya sa atin. Ano po, hanggang dun lang, hindi natin naisip na may Diyos na nasasaktan, na nakakakita sa gawa natin na ito. Amen po ba? Kung wala kang relasyon sa Lord, manalo ka man sa buhay, mapagwagihan mo man ang mga lahat ng premyo ng buhay, kung wala ka sa Lord at the end, talo pa rin. Talo pa rin po. Kaya nga po tayo sa mga laban natin sa buhay, ngayon tayo ay nakikristo na. Si Kristo lagi ang ating takbuhan. Amen po ba? Sa Lord tayo laging tumatakbo, lumalapit, nahingi ng tulong, pananggalang natin, our hiding place, ano po, si Lord lang po, kay Lord lang po. Tumpukin po natin dito po, sa ating pong Roma 8:37. Ano po ang sabi sa Roma 8:27? Sa lahat ng mga ito ay tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen. Kung noon po tayo wala pa kay Lord, pag nagkakamali tayo, hindi po nakakaabot sa Lord yung regrets natin na nakakahiya sa Lord, mali, nakikita, ano ba, yung mga mali natin, hindi natin naiisip na may sumasalo ng mali natin. Yung hindi tayo nakakahingi ng tawad, gano'n. Pero nung nagkaroon na tayo ng relasyon sa Lord, ay ang mga pagsagupa sa kaaway ay lagi rin nating hinihingi sa Lord kung paano po tayo magwawagi. At ang mga problema, mga paano tayo magwawagi, at yung bang ang problema palagi natin din kasama pa rin hanggang sa tayo ay itong Christian na po, nakakilala na po sa Lord. Hindi po excuse sa atin na pag tayo Kristiyano na wala ng problema. Pag tayo Kristiyano na swabe-swabe na lang ang problema. Ano po, ang problema po nandyan pa rin sa atin. Yun nga lang, tayo ay mas nasa higher ground na tayo. Hindi po tayo yung katulad ng dati. At marunong na po, alam na po natin kung sino po ang lalapitan, paano ang magtatagumpay, kasi po kasama na natin ng Lord. Ano po? Yan. So, ang sabi po dito sa Roma 8:28, you are more than conquerors. We are more than conquerors through Him who loved us. Ano po? We are more than conquerors. Si Lord na ang nagtagumpay diyan para sa atin. Napagtagumpayan na po niya ang mga pagsubok na iyan. Kaya po, nung tayo po ay nagkaroon na ng relasyon sa Kanya, we just come to Him. We ask His presence, His help, para po tayo ay magtagumpay sa mga suliranin, sa mga problema na iyan. Amen po. Hindi niya po tayo hahayaang maging talunan dahil tayo'y mahal niya. Amen po. Nagsisink po ba sa isip natin po yun na tayo po ay mahal niya. Kaya po hindi po niya tayo hahayaan na matalo ng kaaway. Dahil po iyan ay napagtagumpayan na po ni Jesus. Napagtagumpayan na po iyan ni Jesus.
ah, example lang, ah, si Jesus na napagtagumpayan niya ang kaaway, ano po, nung he was put to test ni Satan. Ano po, turn this stone to bread. Oh, ang sagot ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Ano po. So, yun. Isa lamang po na at uh, personally po, paano po ang mga atake ni Satanas sa atin. Sa akin po, alam niyo po na na may mga attacks po si Satan na very obvious na minsan ay talagang kung hindi ka aware, hindi mo iyon mapapansin at yung bang hindi mo mapapaglabanan. Minsan po or to admit po, talagang may mga instances po na nagtatalo po kami ni Pastor kapag dyan pa na Sunday, yung before Sunday service, talagang ako na nararamdaman ko po yung sabi ko, ang kaaway ay umaatake na naman. Kung kailan Sunday, paalis na, saka pa siya talaga, yung aatak pa siya. Aatak, di slay naman. I-slay naman natin, ano po. At, ano po nandyan po yung mahirap, may instance na mahirap i-control po. Talagang nakakasabog po at talagang kapag lang hindi mo mapigil ang sarili, sasabihin ko pa, di ako aattend, bahala ka dyan. Yung ganun po. Pero sabi ni Lord, be still, be still, be still. Yun lang din po ang salamat sa Lord dahil nakaka-claim ako ng pagtatagumpay. Dahil sabi, manahimik ka muna. Wag kang kikilos diyan. Steady ka lang. Talagang kapag hindi mo sinunod, pag hindi mo pinakinggan at yung galit mo lang ang pananaigin mo, ewan ko ba, anong pagharap sa Lord ang gagawin para para ma ma-satisfy mo yung hindi ka umattend. Ganon, yung pinanalo mo ang kaaway pero ayaw mong gawin pero ipinanalo mo na siya. Kung papakinggan mo ang ganon na di ako attend, bahala ka dyan, di ako attend, di ikaw ang talo. Pero salamat sa Lord dahil yung may mahirap talaga pong yung self-control Ang hirap. Buti na lang talaga ang Lord mas malakas. Kapag mahina ka, mas malakas ang Lord. Babahain ka niya ng kanyang salita kung hahayaan mo. Kung you will allow the Lord na i-occupy ka, manahimik ka muna saglit. Mag-pray ka. At kahit talagang ang kalaban mo, yung sarili mo din, yung pride, ikaw rin ang mababalian dahil kakainin mo hindi naman sa
ah, kinain mo ang pride mo, bali-bali ka. Of course, bali-bali ka talaga dahil um, ah, yung sarili mo ang ano mo eh, yung susupilin mo. Ah, kung hindi sa kalakasan ng Lord, kung hindi sa Lord, hindi mo magagawa yan. Amen. Kung, kung ang sarili mo lang ang ipiplease mo, oh, edi magagawa mo yan pero hindi mo mapiplease ang Lord. Mahirap kaaway ang sarili. Mahirap, ah, kung pananaigin mo ang sarili mo, ang pride mo, ah, self-control, self-control talaga po. Ah, yan ang ano, yung pinakahuli at importante din naman ano po, pag wala kang self-control, hindi mo in-applyan, hindi mo hiningi yan sa Lord, hindi mo hayaan yan na yakapin ka, hindi mo hayaan na mag-prosper sa iyo yung self-control. Talagang ano, talagang mahirap po. Mahirap ah, yung matapos ang araw na bati kayo. Pero salamat sa Lord kasi nandyan siya palagi talaga. Hindi mo niya tayo iniiwan, tayo lang nagmamatigas. Ano po, tayo po ay ano, yung lalapit sa Lord humbly, talagang manahimik ka manahimik ka, manahimik ka. Ganyan po. Be still and know that He is God. Kung you can control yourself, talagang ano ka muna, ah, let it subside, manalangin ka sa Lord. Alam mo, pag lumapit tayo sa Lord, hindi niya tayo itataboy. Aminin na natin. Pride talaga po ay ano, um, ang hirap kasama po ng pride. Kaya po, we should be selfless. Ano po, selfless lang din po. Talaga, yan, key para para din po tayo ay ano, peace with ano, with mga mahal natin sa buhay kahit hindi natin mahal. Pag tayo ay living in peace with them, edi peaceful po, ano po, masaya, harmoniously, at lagi nating hingin ang presence ni Lord, ano po. Talaga pong the key to victorious living is ano din, pray and read His Word. Pray and read His Word. Pray and read the Bible. O kaya naman po, read the Bible and pray. Or pray and read the Bible. Pareho lang po yun. Yan po ang talagang ano po, kasama po natin sa pagtatagumpay po. Ang manalangin, basahin po ang salita niya. Dahil po sa salita niya, nandyan po ang mga nakatagong sandata po. Pag hindi po natin basahin yan, di andyan lang yan, hindi po natin ma-discover, hindi natin magagamit, ano po, at paano po tayo lalapit din sa Lord, di manalangin po tayo. We ask for His strength na i-cover us, yung yakapin tayo po. Yan. At talagang ano po, manahimik ka sa Lord. To be under His wings, under His protection, under His covering. Tayo po ay papalitan kahit po hindi kabilisan, kahit po paunti-unti, dahan-dahan, papalitan niyo po ang mga nasa sa puso po natin na mali. Ano po. At ang lagi po ay paano po ba tayo magiging victorious sa mga
kaaway sa mga pagsubok kung hindi po si Lord ang ating magiging kalakasan. Yan po. At tanggalin po natin ang ating pride, ang ating yung mga yabang, ano po. Tanggapin po natin na tayo po ay um, sa Lord po sumusuko. Kaya po lagi po tayong sa Lord ay tiklop tuhod. Ano po, wala po tayong mapapagtagumpayan kung sarili pong kalakasan ang lagi nating dala, lagi nating iniisip, or yung tayo ay malakas, kaya natin yan. Tayo ay malakas, kaya natin yan. Kung tayo lang po, hindi po natin kayang pagtagumpayan ang kaaway, ang mundo, ang ino-offer ng mundo, lagi nating gusto, pero ang Lord, hindi po niya tayo gusto na nakadepende, nakatingin sa ino-offer ng mundo. Sa Kanya lang po tayo nakatingin, sa Kanya lang po ang ating kaligayahan, sa Kanya lang ang ating satisfaction, ang humility, the best humility, sa Kanya lang po natin matatagpuan po kung paano tatanggapin na tayo po ay mababa, tayo po ay nangangailangan sa Kanya. Siya po ang ating kalakasan, siya po ang ating shield, amen po ba? Siya ang ating righteousness. Siya ang nagbibigay ng kapatawaran sa atin. Wala na pong iba. Wala na pong ibang makakapagbigay ng satisfaction kung hindi ang mapasaya natin ang Lord. Si Lord lang din po ang nagbibigay sa puso natin yan, na siya ang hahanapin po natin. Amen. Ang kaaway ay talagang ano yan destroyer siya. Magnanakaw. Marami siyang gustong nakawin sa atin dahil nakikita niya masaya tayo sa Lord. Sisirain at sisirain niya. Kung tayo nakatingin sa Kanya at sa mundo, ay maaaring ma-out of focus po tayo. Ano ba ang dala ng mundo? Yung fame, yung sikat tayo nga, yun na nga, fame nga yun eh. Yung mga natatanggap natin na mga yaman, yung mga natutunan natin na pag-aralan, ang dami kong diploma, left and right, sa before my name and after my name, may mga title, ano po, yan, nagiging mayabang na tayo minsan. So, we keep grounded sa Lord. At ang Lord ang magtataas sa atin. At hanggat maaari, yun nga, we are grounded, nakaangkla tayo sa Kanya, at hindi tayo nakatingin sa sarili natin. Amen po ba? Kasi pag tayo nakatingin sa sarili natin, andyan na ang kaaway. Palalaki na ang iyong ulo at mayabang ka na, maliit na ang tingin mo sa iba, ikaw malaki. Yan. Kawawa ka naman. Kasi hindi mo na magnify ang Lord. Ikaw na, minagnify mo lang sarili mo. At the end, talunan ka. Talunan ka, kapatid. Kaya sa Lord, walang talo po sa Lord. Magtagumpay man tayo, makamit man natin ang lahat ng yaman ng mundo, pero wala tayo sa Lord, talunan pa rin po tayo.
Um, kaya po, sa Lord tayo nakatingin dahil hindi po niya tayo pababayaan. Mahal po tayo ng Lord. Hindi niya hayaan na maging talunan ka. Hindi niya hayaan na maging talunan ka. As long as you have humble heart, sa Kanya ka lang nakatingin, at mahal mo ang Lord. Mahalin mo ang Lord. Kilalanin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas ng iyong buhay. And you will live victoriously. Sa mundo po, hindi po kayang ibigay ng mundo ang satisfaction na meron ang Lord na kayang ibigay sa iyo. Ibibigay niya sa iyo ang lahat ng needs mo. Binibigyan ka rin nga niya ng wants mo, di ba? And I believe that, di ba sabi niyo sa delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya po, ito po, sabi nga, saan pa? Ayan, sabi po sa Roma 4:15 at 16. Ayan. Maganda po itong bulayin. Ano po? Ang ating pinakapunong paring ito, si Jesus po iyon, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Verse 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Sa lahat ng ating pangangailangan, sa pagtatagumpay man yan, o sa paglaban sa mga sarili po natin, tutulungan po tayo ng Lord. Paano po maging victorious. Amen po. At lahat naman ng iyan ay marapat na ibalik natin sa Lord. Ang mga pagtatagumpay na iyan, ang mga papasalamat, ibabalik natin sa Lord para po palitan niya uli ng mga kalakasan. Para po tayo ay maging pagpapala din po sa iba. Amen. At maging victorious po uli. Amen. Maging malakas din po tayo. So, yan po. Yan po ang aking bahagi po sa inyo. Medya na po. Amen. At ano po ang inyo pong prayer request? Yan, ilagay nyo na lang po sa comment at naipag-pray din po. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po Panginoon that you reveal to us how to be victorious, Lord, and kami po ay hindi mo po kailanman itinaboy sa amin pong paglapit sa inyo. Lord God, salamat po Panginoon dahil ikaw ang nagbibigay ng katagumpayan sa aming mga pagsubok, sa aming mga suliranin. Lord, salamat po sa iyong biyaya. Napakayaman po ng iyong pagmamahal sa amin. Lagi ka pong nakatunghay sa amin. Lagi ka nakahintay sa amin, Panginoon, ng aming paglapit. O Diyos, salamat po, Panginoon. At kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na aming nakilala, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Kami sobrang mahal mo, Panginoon. At ikaw ang aming katagumpayan, O Diyos. Salamat po. Lord, napakasarap sambitin na ikaw ang aming katagumpayan.
Lord, nakilala ka namin. Salamat po, Panginoon. Dahil kung hindi ka namin nakilala, anong tagumpay ang meron kami, Panginoon? Anong tagumpay, O Diyos, ang meron kami kung wala ka, Panginoon? Lord, salamat po sa lahat ng mga suliranin namin, Panginoon, na binabata hanggang ngayon, Panginoon. Meron man kami mga panalangin na hindi pa namin nakakamtan ang mga kasagutan. Lord, patuloy naming ipinapanalangin ito at isino-surrender sa iyo, O Diyos, na alam namin, Panginoon, sa tamang panahon, alam mo po kung kailan ang tamang panahon na ito, ibibigay mo po ang katagumpayan ng mga panalangin na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At Lord, lagi mo kaming um, ang iyong pong Holy Spirit, O Diyos, ay lagi kami i-convict, Panginoon, sa mga gawain, Panginoon, at lagi kaming i-lead into your righteousness, O Lord God. Salamat, O Lord, sa iyong banal na Espiritu na lagi po kaming ginaguide, lagi kaming kinoconvict, Panginoon, to follow, to obey your word, O Lord God. Salamat po, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa mga sa pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, na dakila ka, Panginoon. At Lord, tinataas ko po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang aming pong bansa, O Diyos, na tunay na humihingi ng covering mo, Panginoon, ng iyong lakas, ng iyong um, uh, pag-cover, Panginoon, sa aming bansa, O Diyos. Lord, nakikita mo po, nalalaman mo ang sinusuong namin, ang tinatakbo namin, Panginoon. Lord, kaliwat kanan, O Diyos, ang aming pong mga suliranin, mga dapat ayusin. Lord, nakakataranta, Panginoon, dahil baha, Panginoon, ng mga problema. But Lord God, alam ko po na bahain man kami, mas mataas, O Diyos, ang iyong pag-ibig sa amin. Mas malaki ang iyong pagpapala, Panginoon, sa amin. Ang mga kalakasan, Panginoon, ay nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang aming presidente, Panginoon. In Jesus' name, tinataas ko po, Panginoon. Isa po ako, isa po kami, Panginoon, na nananalangin sa inyo, Panginoon, para sa aming presidente, Panginoon, na bigyan mo po siya ng wisdom, palibutan mo po ng mga taong may relasyon sa inyo, Panginoon. Aming pong presidente, magbigay ng wisdom, Panginoon, sa kanya sa pananalangin, sa pag-share ng inyong salita, liwanag ng inyong salita, Panginoon. Lord, hinihingi ko po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang ibang bansa po na niyuyurakan, Panginoon, ang aming soberanya, Panginoon. Lord, pagtanggol mo kami, Panginoon, in Jesus' name. At talagang yung mga sinasabi, Lord, na nandyan po, Panginoon, yung nagbabanta, Panginoon. Shield us, O Lord God. Ikaw ang magpayapa sa mga ito, Panginoon. Di man namin talaga po fully makokontrol sila, Panginoon. Ikaw ang aming kalasag, Panginoon. Ikaw ang aming kalasag. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming hiding place, O Lord God. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami. We don't have enough, Lord God, na mga armory, Panginoon. But salita mo, Panginoon, ang aming kalasag, Lord Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon. In Jesus' name, we ask all this, O Lord God. In Jesus' name, ikaw lamang, Panginoon, ang makakapag protekta sa amin, Panginoon. Lord, ang mga tao na nakikipagdialogo, nakikisali sa mga usapin, Panginoon, ng kapayapaan.
Lord, gamitin mo sila, Panginoon. Your word, Lord God, ay mamalagi sa mga uh, usapin na iyon, Panginoon. Gamitin mo po ang mga tao na nagiging delegate, Panginoon. Gamitin mo sila upang ipahayag ang iyong kapayapaan, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming tanggulan lamang, Panginoon. Wala na pong iba, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming matatakbuhan, Panginoon. Sa ganito pong mga pagkakataon, Lord God. We can display, Lord God, tapang sa salita, Panginoon. We can display, Lord God, yung paano kami nakikipag-usap sa ibang bansa, yung mga rights namin, yun lang, Lord God, ang masasabi namin. But sa armory, hindi po, wala po kaming ganun. We cannot equal what they have, Lord God. But ikaw lamang, Panginoon, ang aming tanggulan, Panginoon. Shield us, O Lord God, in Jesus' name. And we ask, Lord God, ng ipapayapaan, mamalagi, Panginoon, sa aming Panginoon. In Jesus' name, Lord God, we ask of this, O Lord, in Jesus' name. At Lord God, tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga sangkapastoran, Panginoon, ng aming iglesia, O Diyos. Salamat po, Panginoon, for they deliver your word, Lord God, para po kami manginain, Panginoon, na masustansya mong salita. Lord God, salamat sa kanila. Pagpalain mo po sila. Bigyan mo ng kalakasan, Lord, ng sapat na talino, Panginoon, wisdom, Lord God, para po ipahayag ang iyong salita sa kanila po mga nasasakupang mga iglesia, O Lord God. Bless them, Lord God, and make them stronger, Lord God, sa mga pagsubok, Panginoon. Bigyan mo sila ng iyong salita na magiging na makakapagpatibay lalo sa kanila pong pananampalataya. Bless them, Lord God mo. Suliranin, Panginoon, na kanila pong binabata, Panginoon, Lord. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa kanila, ng talino, at paano po nila ito magagapi, Panginoon. Paano po nila mareresolbahan ang mga problema po nila. Bigyan mo po sila ng kalakasan, sapat na kaalaman sa iyo, Panginoon, sapat na wisdom, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat po sa mga bawat churches din po, sa mga satellites, Lord God, satellite churches, Lord God, ng aming po iglesia. Bless mo po ang mga mananambahan doon, ang mga kongregasyon doon, Lord God. Bless mo po sila, Panginoon. Bigyan ng lakas ng loob, Lord God, paano po papahayag ang iyong salita, Panginoon. Gawin mo pong buo, Panginoon, ang bawat iglesia, Panginoon, ng aming pong denominasyon, Panginoon. Lord, bless them, Lord God, at gawin mo rin po, Panginoon, na mayabong ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. May we bless, Panginoon, sa mga ginagawa namin, O Diyos. At patawarin mo po kami sa aming mga sala, O Diyos. It may sound generic, but Lord God, as one and as a representative, Lord God, ng aming pong iglesia, ay hiningi ko po ng tawad ang mga gawa namin na masama, gawa namin na hindi po nakapagbigay lugod sa iyo. Mga inisip, Lord God, na binulay po namin na mali, patawad po, O Diyos. At sa mga ikinilos namin na mali, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. I-restore mo po kami sa aming joy of our salvation, Lord God. At sa mga may karamdaman, Lord God, ibangon mo po sila sa banig ng karamdaman, O Diyos. Bigyan mo po sila ng malakas sa pangatawan. Palitan mo po ang mga napagod nilang puso, napagod nilang mga body systems, Lord God. Palitan mo po ito, Panginoon, ng masisigla, Panginoon, na may mga sakit na nararamdaman, Panginoon, sa kanilang katawan. Ibangon mo po sila, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon.
In Jesus' name, I ask of this and I bring you back all the glory, all the praises. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yay! Thank you, Lord. Thank you, thank you. At God bless po sa ating lahat. At hanggang sa muli po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon na mabuti. Yes, magandang gabi po sa bawat isa. At God bless. Good night.